Sa isang viral video, nakunan ng isang motorsiklo na bumabaybay sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Balayan, Batangas. Mapapanood ninyo dito sa videong ito na yung rider, tila ba may kausap siyang isang boses na sumasagot pa nga sa kanya. Pero hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng nilalang ito dahil nung pinanood nila ang video, wala naman pala siyang kaangkas. Ang katotohanan sa likod ng kababalaghang ito, siniyasat ni James Agustin. Paano kung sa biyahe mo pauwi, may gustong umangkas at makisabay? Sa gitna ng dilim. Pasaan po kayo? Maririnig sa cellphone video na kuha ni Ace ang umano'y boses ng kausap niyang matanda. Ayon sa kanya, naiangkas niya ito sa kalaliman ng gabi noong June 22 dito sa Balayan, Batangas. Pasaan po kayo? Sir, pakwento lang po sa amin kung ano po yung nangyari nung gabing yon. Bali po, naghatid niya po ako ng hipag ko sa Palikpikan, dun po sa nasabing lugar. Tapos yun nga po, nung paghatid ko po sa kanya, pagbalik ko po, may nakita po akong matanda na ang lakad po niya ay parang yung hirap po siya, naiika-ika po siya. Malapit na po ako sa kanya, tumingin po siya sa akin. Tumingin siya sa likod, sabi, "Tutoy." Huminto na po ako doon. Siyempre, unang mararamdaman ko kasi po awa eh. Tapos sabi sa akin, "Tutoy, pasabay ako hanggang San Pedro lang." Paulit-ulit niya pong sinasabi yung San Pedro. Yung pag-angkas niya po sa akin, hindi po siya humawak sa akin. Hindi ko po siya naramdaman. Pero naramdaman ko po na bumigat po yung motor. Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Wala naman ako. Habang nagtatagal ang usapan ni Ace at ang kanyang di umanong pasahero, unti-unti rin humihina ang boses hanggang sa hindi na naririnig ang sagot ng matanda. Tapos yun, hanggang doon po sa dulong puno, tinapat ko na po yung camera ko sa likod ko. Then, nagharurot na po ako ng motor. Hanggang San Pedro lang po. Opo. Nang ipaling daw ni Ace ang camera phone sa kanyang likod, wala raw pala siyang angkas. Ano naman po, sir, naramdaman niyo po nung nakita niyo na wala na po pala kayong angkas na matanda? Sobra po nakakashock, unnatural po yung feeling kasi nakakatakot po talaga. May sumakay sa'yo pero pagka tingin mo wala na naman. First time po talaga nangyari sa akin. Nakakatakot po. Doon po sa lugar na yon, Sir Ace, may mga naririnig po ba kayo na kwento na katulad din po nung naranasan niyo? Ayon po dun sa mga matatanda dun talaga, meron po talaga nakikisabay doon na matanda nga po. Ang naturang video ini-upload ni Ace sa kanyang social media account. Nag-viral ito at umabot sa 5.8 million views at 105,000 reactions. Pwede nyo ba pakita sa amin yung Sure po. mismong raw video? Apo. Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Natatakot na kayo ng time na yun. Sir, may karaniwan ho yung mga video, may detalye ho yan kung kailan kinunan, anong oras po. Pwede ho bang mapakita nyo po sa amin? Ito po. Apo. June 22, 2023, 12:01 AM 40 seconds. Nandito tayo ngayon sa Barangay Palikpikan kung saan sinasabing nangyari yung insidente. At kasama natin ngayon itong si Ace, yung mismong nakasaksi doon sa matanda. At tuturo niya sa atin kung saan nangyari ito. Dito ko po siya nakita naglalakad. Then, doon na po kami nagtagpo na, doon ko na po siya sinakay, sa poste po. Nandito po ako noon, motor ko po ay, yan, balis, yan, sa ganito po eh. Tapos sumakay po si nanay dito na sa may kaliwa ko. Dito po huminto siya, no? Pinarang niya po ako. Ano sa nararamdaman nyo ngayon? Bumalik tayo dito. Nakakilabot po. Oo. Bakit nyo naman po, sir, naisipan na mag-record sa cellphone nyo nung time po na yon? Kung ikakwento ko man po sa mga tao doon, wala naman po kasing maniniwala talaga sa akin na nangyari yun. So, good thing na din na nakapag-video ako ng kahit sa cellphone lang. Nagtanong-tanong kami sa mga residente tungkol sa di umano'y matanda na umaangkas at nagpaparamdam sa lugar. Madalas po kayo dumadaan dito?
Apo. Apo, may mga kwento po kasi na may mga umaangkas pala dito na either tricycle o kaya sa motorcycle may umaangkas daw na matanda. Narinig niyo na po yun? Kwento-kwento ho dito gawa ho ng kapitbahay ho namin. Yung kay Alvin, nasakyan ho, then nakala ho'y pumara ho sa kanya at kamukha ho doon ang kanyang asawa, inangkas niya ho. Pagdating ho doon sa amin, asawa niya ho pala tulog. Bali ho may umangkas lang ho sa kanya talaga. Hindi naman ho kayo natatakot. Yung pag ho daw kasabihan ho dito ng matatanda, pag ho daw dadaan din ubusin na po. Para po doon imangkasan ng kung ano. Marami nga po nagsasabi na meron nga po daw doon, may bata po doon natawid. O dito, matanda raw po dito. Dito po daw matanda. Sabi po, dahil narinig po lang namin. Oo. Ano ho ginagawa niyo pag gabi hindi na kayo? Hindi na po napadaan, hindi na po napapaawat ng malalim sa gabi. Maaga na po lang na uwi. Eh paano pag Ba't inabot natatakot kayo ng din po gabi? maangkas. Baka po maangkasan din. Yun ho'y wala akong hindi pa ho alam kung talagang tunay ho yun. Tayo madali yung gumawa ng kwento eh. Oo. Pwede ho tayo medyo dahil wala naman nakaharap sa ating camera. Oo. Pwede tayong umipit ng boses ng parang matanda. Ganun ho yung paniniwala niyo. O kaya tumingin sa ganyan. Kung ito ay totoo namang paranormal event, the first thing we always need to do is to always treat itong ganitong events na with caution. And of course, napakahalaga na meron tayong pagpapahalaga din sa ating understanding of ano ba nangyayari sa soul, di ba? Pagkatapos ng totoo ba nangyayari ito, meron ba talaga mga ghosts, apparitions? Pero definitely, kung ang tanong, posible ba na magparamdam o magpakita even ang kaluluwa ng yumao sa buhay? Katulad ng napakita dito sa clip. Ang sagot, posible. Ano o sino nga kaya ang matandang umangkas di umano kay Ace? Ano ang pakay niya sa mga nagdaraang motorista? Totoo nga kaya ang nai-record na boses? So sir, yung matanda, may matanda talaga dito sa lugar na to. Para sa akin, yung sounds niya is Sa aming pampaglilibot sa lugar, nakilala namin si Liza. Ilang araw daw matapos mai-upload ni Ace ang video. Nabati o napaglaruan daw siya ng isang espiritu. Bigla na lang akong bumilok ang tiyan ko. Tapos yun, nung umuwi ako sa bahay, bigla na lang akong nanghina. Tapos nangatal na ho yung buong katawan ko. Tapos nagdilim na yung paningin ko. Tapos ano ho, lumabas sa Salvador? Sige ho. Ano daw ho, nadanyuhan daw ho ako ng doon sa mismong court. Nadanyuhan daw ako ng matanda na yun. Ang court at lugar na tinutukoy ni Lisa kung saan di umano siya napaglaruan ng kaluluwa ng isang matanda. Sa mismong lugar kung saan din daw umangkas ang matanda sa motor ni Ace. Madaling araw na nga po, Nay. Oho. Sa ganung karanasan nyo ma'am, tuwing dadaan ho kayo doon, may pagbabago ba? Nung una ho'y wala akong ganun eh. Pero Wala ngayon, akong ganun. Siyempre nakakatakot ho dahil siyempre nangyayari ho yung ganyan. Nung isang araw pa ho nangyari yung kay Ace Anthony na nangyari yon. Siyempre ang iba natatakot din dumaan. Hindi po ako sir dumadaan kasi na kung saan ba yung nangyari, parang takot pa rin ho ako eh. Ano lang, siyempre lalampas makikitabi po. Ano o sino nga kaya ang matandang nagpaparamdam sa lugar? At ano ang pakay niya? Ngayong padilim na ay bumalik tayo dito sa lugar kasama na si Sir Adam, isang paranormal consultant para suriin at investigahan yung mga nangyaring insidente dito. Sir Adam, ano po ba yung una natin na titingnan dito sa lugar po? Basically, when you start any paranormal investigation, ang unang titignan dyan, lahat ng mga physical properties. Pag sabing biophysics, this is how your body reacts to your environment. And kung minsan, dahil sa mga bagay-bagay na ganito, they can actually affect how we perceive reality. So lahat ng mga to, kailangan mo nang i-factor out. Kasi pag sinabing paranormal, kailangan mo nang i-rule out kung ano yung normal, para kung ano man yung matira, yun yung paranormal. Pasaan po kayo? Gamit ang kanyang tri-field electromagnetic detector, tinignan ni Adam kung may kakaibang pagtaas ng electromagnetic field sa lugar. Hindi automatic na basta nagkaroon ng fluctuation, automatically paranormal na. Kasi kung minsan, halimbawa, pag nilapit mo siya sa bakal, pag tataas yan, because of the magnetic field. Or pag nilapit mo siya halimbawa sa electrical equipment,
or sa live wire, malamang talaga natataas yung electromagnetic field. You also have to consider yung sa atmosphere kasi kung kumikidlat, nagkakaroon ng spikes yan. So maraming factors yan. Pag nilalapit ka sa bakal, mas lumababa pa yun. Nilalayo, kapag lumalayo, mas tumataan. Which is wrong. Nang mapuntahan namin ng lugar kung saan naramdaman ni Ace na gumaan na ang likuran ng kanyang motor. It's at 82, 84, 86, 83. Ang average natin is supposed to be at 40. Dapat 40. I don't average. In this area, it's 75, 78, 87, 90. And so going back to the average, 30, 20, done extremely high. Something's amiss with that spot. Ayun. Ha! Wait, may borrow your assistant for a while. Try to walk in a straight line. Okay, what do you feel? May malamig, parang malahangin lang po, palang malamig. Walk towards me, and then just feel. Nawala po ako sa balance. Nawala ka sa balance. Exactly. Nawala ako sa balance. Nawala ka sa balance sa part na yun. Opo. Bingo. Matapos ng halos 1 oras at 40 minuto na pagsusuri ni Sir Adam dito sa lugar, malalaman na natin ngayon kung ano yung nakita niya at ano yung naging resulta. Sir, ano po ba yung nakita niyo dito sa lugar kung saan nangyari insidente? Ang nakakatuwa dito is lahat or halos karamihan are on the way out in that particular spot na paulit-ulit. Nagmumulto ba siya dahil may problema? Wala. Pero ang basic rule dyan, magmumulto lang ang isang multo kung meron siyang gustong iparating na mensahe. Kung isipin natin, nagmamotor ka, or halimbawa, meron kang sasakyan, may umangkas sa'yo na matanda, anong gagawin mo? Magdadahan-dahan kasi matanda. Magdahan-dahan ka kasi mag-iingat ka. Yung ginagawa ng matanda, kaya matanda yung pagpapalitaw niya sa mga tao kasi pinoprotektahan niya yung mga motorista. Every time lumilitaw yung matanda, she is preventing an accident. Pinoprotektahan niya yung mga pwedeng maaksidente dahil dun sa kalagayan nila. Hindi siya nagbubulto. Basaan po kayo. Tinukoy ni Adam ang ilang bahagi kung saan naging abnormal ang reading ng kanyang electromagnetic detector. Dito raw ang mga bahaging delikado at maaaring makaaksidente sa mga motorista. Yung una dito, may hukay dyan. Pag mabilis ang takbo mo, hulog ka, bali yung buto mo. Yung fourth, kung saan naglakad si Trish. Kaya I asked her kung ano yung pakiramdam niya. When she walked on that path, parang biglang naging unstable. Kumbaga hindi solid yung dinaanan niya. So kumbaga na-off balance siya. Pag mabilis ang takbo mo, lalo na sa motor, game over ka sa part na yun. Yung matanda, may matanda talaga dito sa lugar na to. I wouldn't even call her matanda eh. Kasi if you think about it, kung bata ang umangkas, How do you call her? a thing, an entity, a being, a benevolent force. There have been legends na meron daw nagbabantay doon sa bundok and everything. You could even call her a diwata or whatever. There are many names. Sa puntong ito, inamin ni Ace na medyo nakainom siya bago magmaneho ng motor. Pero hindi naman daw siya lasing. Sir, after finding out ko ano po yung sinabi ni Sir Adam, ano po reaction nyo ngayon? Nakahinga na ba kayong maluwag? Opo, ayun. At least po nalaman ko yung totoo na yung message po talaga sa akin na kung ano man po siya. At yun, lumiwanag din po sa akin na hindi po pala siya para manakot. Kundi po para i-guide tayo. Para sa simbahan, wala sa kanilang turong ideya ng mga multo o ghost. Pero sa mga ganitong nakuhanan di umano ng video, mabuting suriin muna kung ito ay tunay o hindi. Dahil maaari itong maging sanhi ng pagkalito sa pananampalataya ng marami sa atin.
Totoong merong nakakapture na ganitong paranormal events eh. Hindi natin yan makontrol ngayon kasi nasubmit na the Catechism of the Catholic Church and even yung position ng Church, mga teachings, would only be about faith, living the Catholic faith. Kapag merong ganyang paranormal activities, the first thing we need to do is to always utter prayers. Samantala, ipinasuri namin sa isang audio editor ang video at ang boses na nakuhanan ni Ace. Ito ay para malaman kung sa technical na perspektibo ay original nga ba ang recording o maaring edited ito. Para sa akin, yung sounds niya, edited siya. Kasi medyo masyadong clear yung boses ng nagsasalita nung nagmamotor. Nakakapagtaka na mas clear yung audio nung nagsasalita na nagmamotor. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Sa ganun kasi dapat medyo malakas yung engine yung tuloy ng engine. Ilatag natin yung clear caption, yung motor lang na record niya, kunyari ganyan. Ayan. Let's say ganyan yung walang dialogue. Tapos ito yung dialogue na ito yung usapan nila. Pwedeng nilatag lang, ni-record lang nila yung voice somewhere else. Tapos nilatag nila dun sa sino nag-record sila ng video na may tunog ng motor. Madaling i-simulate to kung gagamit ka ng mga tulad ng pag-edit na ganyan. Ilalatag mo lang siya ng ganyan, magkahiwalay na track. Kasi pagka pinrate mo na yan pwede mo nang gawa ng metadata kung anong oras. Kunyari, anong oras mo ni-record kuno, gabi or madaling araw. Ayun, bali, nasa sa inyo naman po kung maniniwala nga kayo o hindi. Pero kapag dumating po kayo sa point na nandun na kayo sa moment na yun, maniniwala na po kayo. Pero yun nga po, raw video po yun, original video, unedited po. Magkakaiba man ang pananaw tungkol sa mga umano'y hindi nakikitang nilalang. Iisa lang ang malinaw sa karanasang ito ni Ace. Hindi na kailangan na nakapangingilabot na pangyayari. Para ipaalalang kailangan maging responsableng driver at palaging mag-iingat sa pagmamaneho. Ako si James Agustin, kasama sa iisang brigada.